bangis. Class, tahimik muna ang lahat ha. Buksan natin ang libro sa pahina 30 at hihingi ako ng isang volunteer na gustong magbasa. Kahit isang pangungusap lang. Walang mali dito sa classroom natin, okay? Sa loob ng silid-aralan ng grade 3, si Ma'am Marisa ay kilala bilang paboritong guro. Mahinhin ang boses, matyaga ang ngiti at laging nakaluhod kapag kinakausap ang mga bata na parang pantay-pantay lang sila. Ngunit hindi alam ng karamihan, bawat palakpak niya ay may dalang higit pa sa tunog. Sige Leo, ikaw na. Kahit dahan-dahan lang, okay? Andito lang kami para makinig. Opo ma'am. Ang aso ay tumakbo sa... Napansin ni Marisa ang panginginig ng boses ng bata. Sa isang mahinang palakpak, isang simpleng galaw na hindi pinapansin ng iba. Bahagyang lumakas ang kanyang tinig, sapat para maabot ang likod ng silid. Tama yan, Leo. Tuloy mo lang. Huwag kang magmamadali. Proud kami sa'yo. Sa damuhan po. Yay! Yay! Walang nakapansin na ang palakpak na yon ay may kasamang bulong. Isang sinaunang orasyon na itinuro pa ng kanyang lola. Ito'y para palakasin ang loob ng mga bata, hindi ang takot. Ma'am Jenny, ang ingay po nila. Class, isang palakpak lang, okay? At makikinig na tayo. Muling pumalakpak si Marisa. Ang kaguluhan ay kusang humupa. Parang hinigop ng hangin ng ingay. Para sa mga bata, disiplina yon. Para sa kanya, balanse. Pagsapit ng hapon, naiwan si Marisa sa silid-aralan. Ang pisara ay tila gumagalaw mag-isa. Gumuguhit ng mga diagram habang inaayos niya ang mga papel. Isang munting salamangka na tinatago niya sa pagitan ng paghinga. Ay, salamat. Dapat talaga hindi mahalata to ng mga tao. Pero grabe, hindi kaya kung hindi ko gagamitan ng mahika. Pag-uwi niya sa lumang bahay na minanapa sa kanyang mga ninuno, doon nagsisimula ang ikalawang buhay ni Marisa. Oo, Natala. Sandali lang. Tatapusin ko lang to. Okay? Sa liwanag ng kandila, nagmamarka siya ng test papers. Ang pusa niyang si Tala ay nakapatong sa tumpok ng papel. Tila ba nagbabantay? May imbitasyon sa telepono. Mga guro na nag-aanyaya ng hapunan. Ngunit hindi niya ito sinasagot. Pasensya na ha. Hindi pwede ako ngayong gabi eh. Marami kasing test papers na ginagawa. Sa terrace, sa ilalim ng buwan, nilatag niya mga dahon, ugat at langis. Ang kanyang mga kamay ay sanay na sanay. Parang may sariling alaala ang bawat galaw. Para sa katahimikan ng baryo. Para sa mga batang natutulog ng payapa. Itong dasal na to ay para sa lahat. Yan ang bulong niya habang hinahalo ang mga halamang gamot. Sa bawat pag-ikot ng kutsara, may dasal na Ilocano. Sa bawat sindi ng insenso, may pangakong proteksyon. Minsan, sa daan papasok ng paaralan, may batang walang baon. Oh, halika dito. May extra ako dito. Huwag kang mahiya ha. Hindi nakita ng iba kung paano dumami ang laman ng kanyang lunchbox. Isang munting himala na hindi kailanman aaminin. Ngunit ang kapalit ng lahat ng ito ay pagod at pag-iisa. Kapag sumisikat ang buong buwan, tinatawag siya ng gubat. O Tala, babalik ako. Bago mag-umaga nandito na ako, okay? Bantayan mo ang bahay ha. Sa forest shrine, nakaluhod siya sa lupa. Ang hangin ay malamig. Ang mga puno ay tila nakikinig. Hanggat kaya ko, poprotektahan ko sila. Sa umaga, babalik siya bilang simpleng guro. Walang bahid ng anino, walang bakas ng salamangka. Ngunit sa bawat ngiti ni Ma'am Marisa sa silid-aralan, may lihim na nakatago. Ito ang buhay niya. Isang guro sa araw, isang mangkukulam sa gabi. At hindi niya alam, sa lalong madaling panahon, may isang taong makakapansin sa mga bitak ng kanyang maingat na mundo. Pasensya na po mama ha. Nahuli kami eh. Ayaw kasi magpatalo nitong sintas ng sapatos ng anak ko. Kanina pa parang may sariling isip eh.
Umaga pa lang ay may kaunting kaguluhan sa pintuan ng silid-aralan. Hawak ni Rafael ang kamay ng kanyang anak na si Lucas. Kapwa hinihingal, kapwa aligaga. Ngunit may kakaibang lambing sa paraan ng kanyang pagyuko para kausapin ang bata. Ayos lang po yun, Daddy. Pasok na po kayo. Good morning, Lucas. Good morning po, Ma'am. Lumuhod si Marisa sa harap ng bata. Pantay ang kanilang mga mata. Walang bakas ng pagmamadali. Oh, ready ka na ba sa grade 3? Andito lang ako ha. Walang iiwan. Opo, Ma'am. Napansin ni Marisa ang maayos na baon sa bag ni Lucas. Hiniwang prutas, maayos na sandwich. May maliit na sulat pa na may nakasulat na good luck sa anak. Samantala, napansin naman ni Rafael kung paano kinakausap ni Marisa ang bawat bata. Walang sigaw, walang takot. Ma'am, parang kailangan ko po ng award sa pagsusulat ah. 3 form po yata yung sinulatan ko kanina eh. Penmanship trophy po ba? O best in patience? Kahit ano po, tatanggapin ko na. Napangiti si Marisa. Isang ngiting bihira niyang ibinibigay sa mga magulang. Makalipas ang ilang linggo, dumating ang parent-teacher conference. Naiwan si Rafael matapos ang usapan. Napatingin sa sulok ng silid-aralan kung saan patong-patong ang mga lumang libro. Ma'am, kung gusto niyo po pwede akong gumawa ng simpleng bookshelf dyan. Sayang naman po yung mga libro kung nasa kahon lang eh. Talaga po ba? Hindi naman po kaya mahirapan kayo. Sanay po ako. Mas mahirap pa yung magbuo ng cabinet na walang manual. Kinabukasan, matapos ang klase, naiwan silang dalawa sa silid-aralan. Tahimik ang paligid, tanging tunog ng martilyo at kahoy ang maririnig. Mahilig po pala kayo sa lumang libro, ma'am. Opo, parang may sariling buhay sila kasi. Parang may binubulong sa akin lagi. Habang abala si Rafael sa pag-aayos, kumilos ang kamay ni Marisa. Sa isang iglap, may pako na siyang hawak. Isang galaw na parang normal, pero hindi nakita ni Rafael kung saan yun ang galing. Eto po, baka kailangan yung pako. Salamat po, ma'am. Ang bilis nyo naman. Tumawa si Rafael. Hindi alam na may kaunting salamangkang sandaling yun. Alam niyo po, ma'am, may kwento ang lola ko tungkol sa diwata na nagbabantay ng mga lumang aklat. Sabi niya basta inaalagaan mong mga kaalaman, poprotektahan ka rin daw nito. Totoo po yan. Yun ang sinabi rin ng mga ninuno namin. Dumating ang pista ng bayan. Ilaw, musika at tawanan ang bumalot sa plaza. Sa gitna ng kasiyahan, nagkasulubong silang muli. Ma'am Marisa, anong ginagawa niyo dito? Rafael, Sir Rafael, naglalakad-lakad lang po. Rafa na lang po. Masyadong formal lang sir eh. Napadpad sila sa ring toss booth. Tinukso ni Marisa si Rafael. Subukan niyo po yan, baka manalo kayo. Naku ma'am, malas ako sa ganyan eh. Bulok pa ako magpa-shoot. Sa likod ng ngiti ni Marisa, may munting bulong. Isang napakahinang orasyon, sapat lang para gabayan ang mga galaw. Uy! Pumasok! Abay, panalo ka sir, oy! Congratulations! Grabe! May talento nga talaga ako dito ah. Baka swerte ka talaga today, sir. Rafa. Nagkatitigan sila. May katahimikan sa pagitan. Hindi na simpleng guro at magulang. Salamat sa lahat, ma'am ha. Sa pag-aalaga kay Lucas. Trabaho ko po yun, sir. Pero salamat din po, Rafa, ha? Habang papalayo sila sa isa't isa, ramdam ni Marisa ang kakaibang init sa dibdib. Hindi salamangka, hindi ritual. Isang damdaming mas delikado kaysa anumang orasyon. Isang simula na hindi niya inaasahan. Isang araw, Ma'am Marisa, may plano po kami this weekend. Beach cleanup lang po kasama ang ilang magulang at bata. Kung okay lang po sa inyo sumama kayo. Hindi inaasahan ni Marisa ang imbitasyon. Sanay siyang tumanggi, sanay siyang umiwas. Ngunit sa pagkakataong ito, may kung anong humila sa kanya para tumango. Sige po, para rin sa mga bata, magandang experience yan. Sa dalampasigan, naghalo ang amoy ng alat ng dagat at init ng araw. Nagtatawanan ang mga bata habang naglilinis.
Ang mga magulang abala sa sako ng basura. Ngunit matapos ang ilang oras, isa-isa silang nagpaalam na. Ma'am, uwi na raw po sila. Naiwan na lang yata tayong dalawa. Mukhang ganun na nga, sir. Naglakad sila sa buhangin. Nakayapak, hinahabol ng alon ng kanilang mga paa. Tahimik pala kayo kapag wala sa classroom, ma'am, ano? Mas sanay lang po ako makinig kesa sa magsalita. Sandaling katahimikan. Pagkatapos ay huminga ng malalim si Marisa. Namatay po kasi yung magulang ko nung bata pa ako. Aksidente po. Simula nun, dito na po ako lumaki. Pasensya na, ma'am. Hindi ko naman inaasahan ganyan ang buhay mo. Mahirap yun. Natuto lang po akong alagaan ang sarili ko. At syempre yung iba, lalo na yung mga bata. Hindi niya sinabi ang tungkol sa dugo ng mga babaylan sa kanyang ugat. Ngunit sapat ng bigat ng kanyang tinig. Sa akin naman po umalis yung asawa ko. Nagtrabaho sa abroad. Tapos unti-unti kaming naging estranghero. Naghanap siya ng ibang lalaki. At ngayon, ako na lang nag-aalaga kay Lucas. Huminto sila. Nagkatinginan. Walang tanong, walang payo. Pag-unawa lamang. Isang gabi, pauwi si Marisa. Yakap niya ang mga papel ng test papers. Biglang bumuhos ang ulan. Ano ba yan? Ma'am! Ma'am Marisa! Lumitaw si Rafael. May payong. Basang-basa ang laylayan ng pantalon. Halika dito! Dito muna tayo. Sa isang cafe sari-sari store, nagpatuyo ang dalawa. May 2 tasa ng mainit na tsokolate sa harap nila. Salamat po, Rafa. Parang biglang gumaan ang gabi. Ganyan talaga ang ulan. Minsan dumarating para patigilin ka. Sa ilalim ng madilim na ilaw, napansin ni Marisa ang tibot ng kanyang dibdib. Hindi salamangka, hindi ritual. Lumapit siya. Bahagya lamang. Rafael? Napahinto siya. Natakot, ngunit hindi umatras si Rafael. Ilang araw ang lumipas. Inimbitahan ni Marisa si Rafael sa likod ng kanyang bahay. Dito po ako nagtatanim. Yung mga halamang gamot, pang tsaa, ganun po. Ang dami nyo na pong alam parang may sariling mundo yung hardin ninyo. Kumuha si Marisa ng dahon. Pinaliwanag ang gamit nito. Habang nagsasalita, nagtagpo ang kanilang mga kamay. Hindi binawi ni Rafael ang kanya. Okay lang po ba nahawakan ko yung kamay ninyo na ganito? Hindi ko po alam, pero sige po. Sa ilalim ng punong-puno ng alitaptap, huminto ang oras. Dahan-dahan, nagtagpo ang kanilang mga labi. Isang halik na, tahimik, walang pangako, walang sumpa. Doon sa likod, dahan-dahang hinagkan ni Rafael ang mga mapupulang labi ni Marisa. Unti-unti itong bumaba patungo sa kanyang naglulusugang hinaharap. At simula dito, hindi na nila napigilan ang isa't isa. Huwag kang titigil, Rafael. Natapos ang tagpo nang pareho silang nakatapos. Ngunit sa loob ni Marisa, may kasamang kilabot ang saya. Dahil alam niya, ang damdaming ito ang pinakamapanganib na salamangkang haharapin niya. Simula ng gabing yun, sila ay opisyal na naging magkarelasyon. Ngunit, ilang buwan lamang ang lumipas. Rafael, tuloy ba tayo mamayang gabi? Nakapagluto na kasi ako at bihira lang akong may inaabang ganito. Matagal bago dumating ang sagot. Isang mensahe lang, malamig, walang paliwanag. Pasensya na Marisa. Biglang may kailangan lang sa trabaho. Sa ibang araw na lang ha. Yun ang 3 beses sa loob ng 2 linggo. Walang galit sa tinig ni Marisa, pero may kirot na unti-unting sumisiksik sa kanyang dibdib. Okay lang. Pahinga ka na lang pagkatrabaho ha. Ngunit hindi siya mapakali. Nang gabing yun, nilabas niyang mangkok na matagal na niyang hindi ginagamit. Isang palangganang may tubig ulan at dahon ng bayabas. Kung may tinatago siya,
Ipakita mo to sa akin. Ngayon na. Sa ibabaw ng tubig, umikot ang mga anino. Unti-unting naging malinaw ang larawan. Si Rafael, nakangiti, may kausap na babae. Magkalapit, nasa labas ng isang motel. Hindi ito totoo. Hindi. Inabot ni Rafael ang kanyang telepono para magte-text. Sa pagkabigla, nabitawan ni Marisa ang mangkok. Bumagsak ito, nabiyak. Tumapo ng tubig sa sahig. Hindi ito totoo. Hindi pwede. Niluloko niya ako. Ngunit ang duda ay parang tinik. Kahit pilitin mong huwag pansinin, mas masakit kapag gumagalaw ka. Sa mga sumusunod na araw, dumami ang palatandaan. Ma'am! Tingnan niyo po yung tablet ko. Regalo po to ni Papa. Sambit ni Lucas. Napatingin si Marisa. Alam niyang hindi biro ang halagang yun. Wala ni isang salitang nabanggit si Rafael. Isang hapon, nagpaalam si Rafael sa silid-aralan. Nang yumuko siya para kunin ang bag, may naiwan na amoy. Isang pabangong hindi pamilyar. Iba yung amoy niya. Parang pambabae to. Hindi na niya kinaya. Pinuntahan niya si Nanay Pilar, ang matandang hilot na matagal nang may alam sa kanyang tunay na pagkatao. Ay, kita ko sa mata mo pa lamang. May mabigat kang dinadala, ano, Iha? Nanay, natatakot po ko at galit. Ay, Iha, ang pag-ibig parang apoy iyan. Pwedeng magpainit o magsunog. Lalo na kapag may halong salamang ka, ano? Hindi ko po ginamit, pero gusto kong gamitin. Doon ka mas lalong mapapahamak, Iha. Alam mo, Marisa, mahirap yung iniisip mo. Lumabas si Marisa na mas mabigat ang loob kaysa sa pagpasok niya. Kinabukasan, pinili niyang sundan si Rafael. Walang dasal, walang orasyon, walang salamangka. Nakita niya si Rafael sa labas ng isang cafe. May kasamang babae. Tumawa, yumakap. Totoo talaga. Niluloko niya ako. Walang anino, walang ilusyon. Tao lang, sakit na totoo. Umuwi si Marisa na parang multo. Sa altar niya, nakatitig siya sa mga kandila. Nanginginig ang kamay. Tinuruan nila akong magpagaling at hindi manakit. Ngunit sa dibdib niya, may gumagalaw. Hindi espiritu kundi galit. Isang mangkukulam na nasaktan ay mas delikado kaysa sa sinumang aswang. Sa gabing yun, hindi siya umiyak. Tahimik siyang humiga. Huminga, pinakinggan ang tibok ng puso. Isang pusong niloko. Isang pusong unti-unting nagdidilim. At sa pagitan ng luha at galit, may isang pasyang unti-unting hinuhubog. Dahil kung may lihim si Rafael, may kapalit yun. Kung ito ang kapalit ng pag-ibig, tatanggapin ko. Pumuwas ang ulan na parang may galit ang langit. Sa lumang altar ng kanyang mga ninuno, nakaluhod si Marisa. Ang kandila ay nanginginig sa bawat dagundong ng kulog. Isa-isa niyang nilatag ang mga sangkap. Hindi basta mga gamit, kundi mga alaala. Isang piraso ng basag na salamin mula sa silid-aralan. Bahagyang kumikislap. Refleksyon ng mga batang araw-araw niyang pinoprotektahan. Para sa mga inosenteng nasaktan ng kasinungalingan. Mga talutot ng sampagita mula sa halaman ng kanyang lola. Amoy pangako at katapatan. Para sa mga panatang binitawan ng walang bigat at sinseridad. Isang bungkos ng lumang liham. Sinindihan niya ito. Umusok, umabo. Para sa mga salitang minahal at sinayang. Huli, isang patak ng dugo. Nanginginig ang kamay niya habang hinahaplos ang talim. Para sa mga presyong ako rin ang magbabayad. Sa sinaunang wika, nagsimula siyang umawit. Hindi galit ang tono kundi dalamhati.
Ang hangin ay bumigat, parang nakikinig ang mga ninuno. Ang pusong nananakit, maririnig ang sariling sigaw. Ang kasinungalingan, babalik bilang sugat. Mula sa gitna ng altar, may liwanag ng umusbong. Isang manipis na sinulid, kumikislap, humahaplos sa hangin. Sa gabing yun, habang natutulog si Rafael, dumalaw si Marisa sa kanyang panaginip. Hindi bilang mangkukulam, kundi bilang alaala. Marisa! Hindi siya nagsalita. Tinali lamang niya ang kumikislap na sinulid sa dibdib ng lalaki. Walang kirot, walang gising. Kinaumagahan, nagising si Rafael na may kakaibang pakiramdam. Sakit ng dibdib ko ah. Baka puyat lang to. Sa trabaho, nagsinungaling siya ng bahagya sa kasamahan. Oo, tapos ko na yung kahapon. Ako pa ba? Hindi ako nagpapabayano. Isang biglang tusok ang kumirot sa kanyang dibdib. Ano ba to? Aray! Nang ngumiti siya sa ibang babae, may humigpit na parang baging na hindi nakikita pero ramdam niya. Sa gabi, mag-isa sa sofa, may mga bulong. Pangako mo, sabi mo, hindi ka nito. Ano yung naririnig ko? Tumigil na kayo! Ngunit hindi tumitigil ang sumpa. Hindi nito binabago ang anyo. Binabago nito ang damdamin. Sa bawat kasinungalingan, mas tumitindi ang eko. Sa bawat pananakit, mas bumibigat ang puso. Mula sa malayo, pinagmamasdan ni Marisa ang unti-unting paghina ni Rafael. Ang pagkurap ng mata, ang paghawak sa dibdib, ang pagkapagod na hindi maipaliwanag. Hindi ko gustong ganito, Rafael. Bulong ni Marisa sa kanyang sarili. Ngunit sa ilalim ng awa, may bahagyang ginhawa. Isang hostisyang siya mismo ang lumikha. Hanggang sa isang gabi, narinig niya ang sariling tibok ng puso. Hindi kanya, kundi kay Rafael. Umaalingaw-ngaw sa hangin. Napahawak siya sa dibdib. Bakit? Parang ako rin. Hindi pa niya alam. Ang sumpang sinilang mula sa sakit ay may tali sa gumawa nito. At sa bawat eko ng pusong sinasaktan niya, may kapalit na balik sa kanya. Dahil ang sumpa ang gawa ng pag-ibig, ay hindi kailanman iisa lang ang sinasaktan. Ma'am! Si Papa po! Humiiyak po siya gabi-gabi. Tapos hawak niya yung dibdib niya. Parang masakit po talaga, ma'am. Tulungan niyo naman po siya. Banggit ni Lucas. Napahinto si Marisa sa pag-aayos ng mga papel. Nakaluhod siya sa harap ni Lucas, pero ngayon, nanginginig ang kanyang mga kamay. Anong ibig sabihin mo, Lucas? Kailan pa yan? Simula po nung nakaraan po na araw. Minsan po naririnig ko siyang humihigpi sa sala tapos sinasabi niya na hindi na po niya kaya. Parang may malamig na kamay na humigpit sa puso ni Marisa. Hindi ito bahagi ng plano. Hindi kailanman kasama ang bata. Salamat sa pagsabi sa akin ha, Lucas. Okay lang yan. Nandito ako. Ngunit sa loob niya, may sigaw. Isang konsensyang matagal nang natutulog. Sa trabaho, lalong lumala ang kalagayan ni Rafael. Madalas siyang naiinis. Napapagalitan ng kasamahan at palaging pagod. Oo, okay lang ako, Dok. Stress lang to. Kaya ko to. Sa oras na yun, sa gitna ng klase, Class, buksan niyo ang pahina. Napahinto siya bigla. Bigla siyang napahawak sa dibdib. Aray ko. Aray. Isang matalim na kirot ang dumaan. Parang may humigpit. Parang may umalingaw na hindi niya kaya. Ma'am, ano po nangyayari sa inyo? Oo nga, ma'am. Ano po ba yan? Umupo siya agad. Pinilit huminga. Okay lang ako, class. Wait lang ha. Doon niya naintindihan. Ang sakit ni Rafael ay hindi na lamang kanya. Gabi na nang puntahan niya si Nanay Pilar. Ay, sinabi ko sa'yo, iha. Marisa, ang sumpa ay parang lubid.
Kahit kanino mo itali ay may kabilang dulo yan, ano? Nararamdaman ko na po. Bawat kasinungalingan niya, bumabalik po sa akin. Dahil ang ginawa mo ay sumpang may empatiya. Hindi galit lang ang binubuhos mo, kundi puso mo na rin, ano? Pero paano ko po ito tatapusin? Hindi sa malakas na salamangka, kundi sa awa, Marisa. Kinabukasan, hinarap ni Marisa si Rafael. Walang altar, walang kandila, katotohanan lamang. Rafael, kailangan natin mag-usap. Marisa, hindi ko na alam kung ano nangyayari sa akin. Huminga ng malalim si Marisa. Hindi lang yan sakit. May ginawa ako. Anong ibig mo sabihin? Isa kasi akong mangkukulam, Rafael. Tumawa si Rafael, isang halakhak na nauwi sa luha. Ano ba naman yan? Kung panaginip to, sana magising na ako. Totoo to, Rafael. At ang sakit na nararamdaman mo, galing yan sa akin. Bumagsak si Rafael sa upuan. Napahawak siya sa ulo. Kaya pala, bawat kasinungalingan, bawat yakap na hindi totoo parang dinudurog ako. Sinumpa kita, Rafael, dahil nasaktan mo ko. Umiyak si Rafael. Walang pagtatanggol, walang dahilan. Mali ako dito. Akala ko may kulang sa akin. Akala ko kapag may ibang humanga, mawawala yung lungkot. Pero mas lalo kong nawala. Papa, huwag ka po umiyak, sabat ni Lucas. Yumakap si Rafael sa anak, nanginginig. Pasensya na, anak, ha. Hindi ko alam kung paano maging buo. Tumulo ang luha ni Marisa. Hindi ito tagumpay. Hindi ito hustisya. Kaya ko pang ipagpatuloy ito, o kaya ko ring tapusin. Tumingin siya kay Rafael. Hindi nakaaway. Isang taong durog. At sa pagitan ng galit at awa, isang desisyon ang papalapit. Dahil minsan, ang tunay na parusa ay ang pagpili kung kailan ka titigil. Hindi na pwedeng ipagpatuloy pa to. Kung gagawin ko pa, hindi lang siyang masisira, pati ang mga bata. Pinangako tong alagaan sila. Sa ilalim ng bagong buwan, tahimik ang kagubatan. Ang forest shrine ay tila humihinga. Mga punong matanda, mga ugat na parang ugat ng alaala. Dinala ni Marisa sina Rafael at Lucas sa lugar na matagal nang saksi ang kanyang mga panata. Ma'am, bakit po tayo nandito? Lucas, para tapusin ang isang bagay at para magsimula ulit ng tama. Nilatag ni Marisa ang mga kandila. Bumuo ng bilog sa lupa. Walang galit sa kanyang kilos, tanging determinasyon. May batas sa salamangka. Hindi ito laruan. Ang emosyon ang humuhubog sa bawat orasyon. At kapag galit ang ginamit mo, galit din ang babalik. Handa na akong harapin kung ano man to. Pagod na ako. Hirap na. Nanginginig si Rafael habang tumayo sa gitna ng bilog. Ito ang pagsubok ng katotohanan. Walang palusot, walang pagtatanggol. Bawat kasinungalingan mula sa nakaraan at mula nang magsimula ang sumpa, sabihin mo. Natatakot ako, pero sisimulan ko na. Sumiklab ang unang kandila. Nagsinungaling ako sa sarili ko. Sinabi kong okay lang ako kahit wasak na ako. Pumitik ang apoy, saka humina. Nagsinungaling ako sa iyo, Marisa. Sinabi kong busy ako pero may iba akong pinupuntahan. May umalingaw na parang buntong hininga ang hangin. Bahagyang lumiit ang aninong nakabalot sa kanyang dibdib. Nagsinungaling ako sa anak ko. Sinabi kong masaya kami kahit alam kong may kulang. Papa! Lumuhod si Rafael, nanginginig. Patawad, anak. Hindi ko alam kung paano maging buo, pero gusto kong matutunan. Isa-isang nagliyab at humina ang mga kandila. Sa bawat katotohanan, may baging na natutunaw. May bigat na nawawala. Hindi ko kayo sinaktan dahil hindi kayo sapat.
Sinaktan ko kayo dahil duwag ako. Bumagsak si Rafael sa lupa. Umiiyak. Wala ng boses sa mga bulong. Wala ng kirot. Lumapit si Marisa. Tahimik. Walang sumpa sa kanyang mga mata. Awa lamang. Tapos na ang bahagi mong kailangang parusahan. Kinuha niya ang abo ng sumpa, ang salamin, sampagita, abo ng liham at binaon sa lupa. Mula sa abo, tutubo ang bago. Pangako ko yan. Hinawakan niya ang kamay ni Lucas. Hindi kita kailanman sasaktan, Lucas. At hindi ko hayaang madamay ka sa galit ng matatanda. Salamat po, ma'am. Naramdaman nilang pareho ang gaan. Parang may humiwalay sa dibdib nila. Salamat sa pagpapatawad ha. Kahit hindi ko to deserve. Ang pagpapatawad ay hindi gantimpala kundi desisyon. Tumingin siya sa kanya. Walang puot pero wala ring pangako. Hindi na tayo babalik sa dati pero magtutulungan tayo para kay Lucas. Naintindihan ko at igagalang ko yun. Sa huling eksena, bumalik si Marisa sa silid-aralan. Umaga, mga bata naghahabulan, mga librong bukas. Good morning, class! Good morning po, ma'am! Good morning po, ma'am! Ngumiti siya. Hindi napagod, hindi na nagtatago. Ang kanyang kapangyarihan ay naroon pa rin, ngunit mas tahimik na ngayon. Natutunan na niya ang tunay na lakas ay hindi sa paghihiganti, kundi sa pagpili kung kailan bibitaw. At ang pag-ibig, anumang anyo nito, ay hindi kailanman dapat itali ng takot o salamangka. Wakas. At yan ang storya ni Marisa, Rafael at Lucas. Ang salamangkang sinilang mula sa sakit laging may kapalit. Kapag gumamit ka ng kapangyarihan para manakit ng puso, may isang pusong sabay na dudugo. Madalas, sa'yo mismo. Dahil ang sumpa ay hindi marunong pumili ng biktima. At ang galit, kahit anong orasyon, laging may paraan para bumalik. Kung nagustuhan yung ating story, please comment yes. At kung may real life stories kayo na nakakatakot at gustong i-feature sa ating channel, please comment your email. At syempre, huwag kalimutang mag-like, mag-share, mag-comment at mag-subscribe na kay Kuya Bangis. Hey, sheesh.